Adrian, asawa mo ako. 7 taon akong nagpakapagod sa Amerika para sa'yo. Huminto ang buong mundo sa loob ng marangyang ballroom na yon. Lahat ng mata, mga negosyante, mga sosyalyera at mga kamera ng media ay nakatuon sa akin. Pero ang mas masakit ay ang tingin ni Adrian. Malamig, walang pakilala. Parang hindi ako ang babaeng naging sandigan niya sa loob ng 7 taon. Security! Pakilabas ang babaeng ito! Ang boses ni Adrian ay hindi man lang nanginig. Lumingon siya sa mga bisita at pilit nang ngumiti. Paumanhin po, dating katulong lang siya ng pamilya namin na tila nawawala sa sarili. Masyado siyang desperada para sa pera, pati ang engagement party namin ni Vanessa gustong guluhin. Katulong? Parang may humati sa dibdib ko sa talim ng salitang yon. Ang asawang pinadalhan ko ng bawat sentimo ng sahod ko bilang nurse sa Quezon City, ang lalaking pinag-aral ko sa Amerika habang tinitiis ko ang gutom at pagod sa double shift. Tinawag akong katulong sa harap ng babaeng, ipinalit niya sa akin. Naramdaman ko ang malalaking kamay ng security na humawak sa braso ko. Kinaladkad nila ako palabas habang ang mga tao ay nagbubulungan at tumatawa. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Doon ako itinapon sa gitna ng kalsada, kasama ang dala kong bulaklak na ngayon ay durog na at nakabaon sa putik, katulad ng dangal ko. Dito ba magtatapos ang lahat? Sa ulan, sa hirap at sa pananahimik? Hindi. Kung ang 7 taon ko ay itinuring niyang basura, sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ninakaw niya ay babayaran niya ng buo, kasama ang danggal na tinapaktapakan niya ngayon. Adrian, asawa mo ako. 7 taon akong nagpakapagod sa Amerika para sa'yo. Huminto ang buong mundo sa loob ng marangyang ballroom na iyon. Ang tugtog ng violin na kanina lang ay kay sarap pakinggan, na yon ay tila nanunukso sa bawat pintig ng puso ko. Lahat ng mata, mga negosyanteng nakasuit, mga sosyalera na kumikinang ang mga alahas at ang mga kamera ng media ay nakatuon sa akin. Pero ang mas masakit ay ang tingin ni Adrian. Malamig, walang pakilala. Parang hindi ako ang babaeng naging sandigan niya sa loob ng 7 taon. Security! Pakilabas ang babaeng ito! Ang boses ni Adrian ay hindi man lang nanginig. Walang bahid ng takot o hiya. Lumingon siya sa mga bisita at pilit nang ngumiti, isang ngiting punong-puno ng panlilinlang. Paumanhin po sa istorbo, dating katulong lang siya ng pamilya namin na tila nawawala sa sarili. Masyado siyang desperada para sa pera, pati ang engagement party namin ni Vanessa gustong guluhin. Katulon? Parang may humati sa dibdib ko sa talim ng salitang yon. Ang asawa pinadalhan ko ng bawat sentimo ng sahod ko bilang nurse sa Quezon City, ang lalaking pinag-aral ko ng master sa Amerika habang tinitiis ko ang gutom, ang puyat at ang hapdi ng mga kamay ko dahil sa sobrang paglilinis at pag-aalaga ng mga pasyente. Tinawag akong katulong sa harap ng babaeng ipinalit niya sa akin. Hindi ko mapigilang mapatingin sa mga kamay ko. Tuyot, may mga kalyo, at malayo sa kinis ng kamay ng babaeng nasa tabi niya, si Vanessa. Si Vanessa na anak ng may-ari ng isang malaking korporasyon. Si Vanessa na ngayon ay nakahawak sa braso ng asawa ko, habang ang mukha niya ay puno ng pagkagulat at tandidiri sa akin. Adrian, paano mo nagagawa to? Ako ang nagbayad ng tuition mo. Ako ang nagpapadala ng pambayad sa apartment mo sa New York. Sigaw ko, kahit nararamdaman ko na ang mga kamay ng security guard na humahawak sa braso ko. May mga resibo ako, may mga sulat tayo. Bago pa man ako makapagsalita muli, lumapit ang isang babaeng pamilyar ang mukha. Si Liza, ang ate ni Adrian. Dati tuwing bibisita ako sa kanila sa Bulacan, tinatawag niya akong paboritong hipag. Pero ngayon, ang mukha niya ay puno ng pot. Elena, itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Mariin niyang sabi habang ipinapakita sa akin ang isang folder na kanina pa niya dala. Narito ang mga papeles. 3 taon na ang nakalipas nang mapirmahan ninyo ang annulment. Hindi mo na siya asawa. Huwag kang gumawa ng eksena dito dahil baka ikulong ka namin sa salang trespassing at harassment. Nanlamig ang buong katawan ko. Annulment? 3 taon na ang nakalipas? Imposible. 7 taon kaming kasal at 7 taon akong nagpakahirap para sa kinabukasan naming dalawa.
Kailanman ay hindi ako pumirma ng kahit anong dokumento na maghihiwalay sa amin. Pero bago ko pa mahawakan ang folder, marahas akong hinila ng mga guard. Bitawan niyo ako! Adrian, mag-usap tayo ng maayos. Kinaladladkad nila ako palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang ko palayo ay sinasabayan ng mga bulungan at hagihik ng mga taong nandoon. Desperada, sabi ng isa. Social climber, sabi naman ng iba. Ang bawat salita ay parang latigo na tumatama sa aking danggal. Nang marating namin ang labas ng hotel, walang pasubali nilang binitawan ng mga braso ko. Bumagsak ako sa semento. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan, na tila ba nakikisama sa pag-iyak ng langit para sa akin. Ang dalang kong bouquet ng mga bulaklak, na pinag-ipunan ko pa para lang may maibigay sa pagsalubong ko kay Adrian, ay nalaglag sa putikan. Nayurakan ito ng gulong ng isang marang, yung sasakyan na pumasok sa hotel. Basang-basa ako, nanginginig sa lamig at sa sobrang galit. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa bag para tawagan si Adrian, pero out of service na ang numero niya. Sinubukan kong tawagan ang landline ng apartment namin, pero ang sumagot ay isang boses na hindi ko kilala. Sino ito? Bakit mo tinatawagan ang unit ni Mr. Villanueva? Ang lahat ng gamit ng dating nakatira dito ay nailipat na sa bodega dahil bago na ang management ng unit na ito. Nanlumo ako. Hindi lang asawa ang nawala sa akin. Mukhang pati ang tirahang pinaghirapan kong bayaran ay kinuha na rin nila. Halos hindi ko na maramdaman ang mga binti ko habang naglalakad ako sa ilalim ng ulan sa kalsada ng Makati. Bawat patak ng ulan ay parang paalala ng bawat sakripisyo ko. Ang mga gabing hindi ako natutulog dahil sa double shift, ang mga pagkakataong natitiis ako sa delata para lang may maipadala sa kanya, at ang mga pangarap na binuo ko habang nakatingin sa litrato niya. Tumigil ako sa harap ng isang malaking LED billboard. Doon, nakapaskil ang mukha ni Adrian. Gwapo, matagumpay, at nakangiti. Ang nakasulat, Adrian Villanueva, the new face of innovative business. Napatawa ako ng mapait. Ang new face na yan ay itinayo sa ibabaw ng aking mga luha at pagod. Ang tagumpay na yan ay ninakaw mula sa akin. Naramdaman ko ang hapdi sa aking bulsa. Kinapkap ko ito at kinuha ang huling 300 piso na natitira sa akin. Yun na lang ang pera ko. Ang lahat ng ipon ko sa bangko na para sana sa pambayad sa operasyon ng nanay ko sa susunod na buwan. Ang lahat ng yon ay nasa ilalim ng pangalan namin ni Adrian. O baka ngayon, ay kay Adrian na lang. Isang itim na sasakyan ang dumaan sa harap ko at tumigil sa gilid ng kalsada. Bumukas ang bintana nito. Nakita ko si Liza, ang ate ni Adrian. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting mapang-api. Huwag ka nang babalik, Elena. Sa aming pamilya, ikaw ay isa lamang madilim na nakaraan na kailangang kalimutan. Tanggapin mo na ang katotohanan. Hindi ka kailanman naging sapat para kay Adrian. At ang bahay niyo sa Bulacan? Huwag mo nang asahang matitirhan niyo pa yon ng nanay mo. Bago pa ako makasagot, pinaharurot na niya ang sasakyan, tumilamsik ang maduming tubig mula sa kalsada sa aking mukha. Nakatayo ako doon, mag-isa sa gitna ng ulan. Walang tirahan, walang pera, at ang tanging dala ay ang aking durog na danggal. Tiningnan ko muli ang billboard ni Adrian. Sa sandaling iyon, ang lungkot sa aking puso ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Hindi ako katulong, Adrian. Ako ang babaeng naging pundasyon mo. At kung kaya kitang itayo mula sa wala, kaya rin kita ibagsak hanggang sa magmakaawa ka sa harap ko. Lahat ng kinuha nyo, babawiin ko. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ako titigil hanggat hindi kayo nagbabayat sa bawat patak ng luhang idinulot niya sa akin at sa pamilya ko. Sa gitna ng baha at dilim ng gabi, ang nurse na si Elena Marquez ay namatay na. At sa kanyang pagbangon, wala siyang ititira para sa mga taong traidor. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa harap ng apartment unit ko sa Makati. Ang tanging alam ko lang, kailangan kong makapasok. Kailangan kong makaramdam ng pader na magpoprotekta sa akin mula sa malupit na mundong ito. Pero pagdating ko sa pinto, ang susi na 7 taon kong hawak ay hindi na lumasot sa butas. Pinalitan na nila ang kandado. Excuse me, miss? Ano pong ginagawa niya dyan? Isang security guard ng building ang lumapit sa akin. Nakita ko sa mga mata niya ang pagtataka,
Marahil dahil sa itsura ko. Basang-basa, magulo ang buhok, at dugo-dugo ang mga siko mula sa pagkakasubsob sa kalsada kanina. Dito ako nakatira. Unit 402, Elena Marquez. Nanginginig ang boses ko. Tiningnan ng guard ang kanyang logbook at umiling. Pasensya na po, Ma'am Elena, pero ayon sa memo na natanggap namin kaninang hapon lang, ang Unit 402 ay bakante na. Ang lahat ng gamot nyo ay ipinalabas na ng may-ari at dinala na raw po sa bodega ng pamilya Villanueva. May utos din po silang huwag kayong papasukin dahil expired na raw ang contract nyo. Expired? Ako ang nagbabayad ng rent dito, 7 taon na. Sigaw ko, pero alam kong wala nang saysay. Wala akong nagawa, kundi ang tumalikod. Sa bawat hakbang ko palayo sa gusaling yon, nararamdaman ko ang unti-unting pagkawala ng lahat ng pinaghirapan ko. Para akong anino na pilit na binubura sa sarili kong buhay. Naglakad ako patungo sa pinakamalapit na ATM. Kailangan ko ng pera. Kailangan kong humanap ng matutuluyan, kahit maliit na pension house lang. Isinaksak ko ang card ko sa makina. Nagdasal ako, kahit man lang ang ipon ko para sa operasyon ni nanay, wag lang sanang ginalaw. Current balance, 0.0. Nanlabo ang paningin ko. Hindi ako makapaniwala. 1 milyon. 1 milyong piso ang laman ng account na ito kagabi lang. Ang lahat ng bonus ko, ang overtime ko at ang mga ipon ko mula sa panggagamot sa mga matatandang pasyente sa Amerika. Dali-dali kong tinawagan ang hotline ng bangko. Bakit walang laman ang account ko? Ako ang primary owner niyan. Ma'am, ayon sa records, nagkaroon po ng withdrawal kaninang 2:00 ng hapon sa pamamagitan ng inyong co-depositor na si Mrs. Liza Villanueva Santos. Siya po ang nag-close ng account dahil may authorization letter daw po siya mula sa inyo. Paliwanag ng bank representative. Si Liza. Ang mabait na hipag ko. Ang babaeng pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng dokumento ko dahil wala ako rito para asikasuhin ang mga legal na bagay. Ibinigay ko sa kanya ang tiwala ko at ginamit niya yon para nakawan ako habang ako ay nagpapakamatay sa trabaho. Wala na akong ibang maisip kundi ang umuwi sa Bulacan. Yon na lang ang natitira kong sandigan. Sumakay ako ng bus, bitbit ang basang bag at ang pusong punong-puno ng galit. Sa loob ng 2 oras na biyahe, tanging ang mukha ng nanay ising ko ang nasa isip ko. Siya ang dahilan kung bakit ako lumaban ng 7 taon. Madaling araw na nang makarating ako sa aming barangay sa Bulacan, ang simoy ng hangin na dati ay nagbibigay sa akin ng ginhawa, na yon ay tila may dalang masamang balita. Habang papalapit ako sa aming maliit na bahay na napapaligiran ng mga puno ng mangga, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Isang malaking dilaw na tape ang nakapalibot sa aming bakod, at sa mismo pinto ng aming bahay, may nakapaskil na malaking karatula. Foreclosed, property of the bank, no trespassing. Hindi maaari ito, bulong ko. Ang bahay na ito ang tanging pamana ng tatay ko. Ito ang pinakaingat-ingatan naming kayamanan. Elena, ikaw ba yan? Isang boses ang narinig ko mula sa kadiliman. Si Aling Marta, ang kapitbahay namin. Diyos ko, iha! Anong nangyari sa iyo? Aling Marta, bakit may ganito sa bahay namin? Nasaan si nanay? Tanong ko habang pilit na binubuksan ng gate. Naku, Elena. Dumating ang mga tao mula sa bangko kahapon. Sinabi nilang hindi raw nabayaran ng utang na nakasangla ang bahay nyo. Ang sabi ni Liza sa amin, ikaw daw ang nag-utos na isang laang bahay para sa negosyo ni Adrian sa Amerika. Akala namin alam mo. Napahawak ako sa bakod para hindi matumba. Negosyo? Wala akong alam na sanglaan. Ang mga titulo ng lupa at bahay ay iniwan ko kay Liza para itago sa vault nila dahil mas ligtas daw dun kesa sa aming lumang bahay. Nasaan ang nanay ko, Aling Marta? Nasa loob pa siya. Ayaw lumabas. Sabi niya hihintayin ka niya. Pero kanina pa siya, hindi kumikibo. Hindi ko na hinintay na matapos si Aling Marta. Tumakbo ako papasok sa bahay. Nakita ko ang nanay ko na nakaupo sa kanyang tumba-tumba sa madilim na sala. Nakatingin siya sa kawalan. Yakap-yakap ang litrato namin ni Adrian noon kasal namin. Nanay, nandito na ako. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Napakalamig ng balat niya.
Tumingin sa akin si Nanay Ising. May luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, pero wala siyang boses. Sinubukan niyang ituro ang karatula sa labas. Pagkatapos ay ang litratong hawak niya. Nay, wag po kayong mag-alala. Aayusin ko to. Mababawi natin ang bahay. Pagsisinungaling ko habang ang sarili kong puso ay nadudurog. Biglang humigpit ang hawak ni nanay sa damit ko. Nagsimulang lumalim ang kanyang paghinga at naningkit ang kanyang mga mata. Elena, bakit, bakit nila tayo ginaganito? Yon ang huling salitang binitawan niya bago siya nawalan ng malay sa aking mga bisig. Nay! Nanay! Gumising kayo! Sigaw ko. Bilang isang nurse, agad kong tiningnan ang kanyang pulso. Mahina. Masyadong mahina. Ang high blood pressure niya ay tila sumabog dahil sa sobrang stress. Binuhat ko ang nanay ko sa tulong ni Aling Marta at ng ilag kapitbahay. Kailangan nating dalhin siya sa ospital. Tulungan niyo po kami. Habang nasa loob kami ng tricycle, patungo sa bayan, tinitingnan ko ang mukha ng nanay ko. Ang bawat kulubot sa balat niya ay paalala ng hirap na tiniis niya para mapalaki ako. At ngayon, dahil sa kasakiman ng pamilyang minahal ko at pinaglingkuran ko, pati ang buhay ng nanay ko ay nang-anganib. Kinuha ko ang folder na ibinigay ni Liza sa akin sa hotel. Ang folder na naglalaman daw ng annulment papers namin ni Adrian. Sa ilalim ng bumbilya ng tricycle, binuklat ko ito. Doon ko nakita ang katotohanan na mas masakit pa sa sampal. Ang pirma ko sa annulment papers, ang pirma ko sa loan mortgage ng bahay, at ang pirma ko sa withdrawal slip ng bangko, lahat ng iyon ay magkakapareho. Isang perpektong panggagaya sa aking sulat kamay. At may isang maliit na detalye na hindi mapapansin ng iba pero alam ko dahil ako ang gumawa nito. Ang bawat E sa pirma ko ay may maliit na tuldok sa dulo. Isang habit na tanging si Liza lang ang nakakaalam dahil siya ang madalas kong makitang gumagawa nito sa mga dokumento ng pamilya nila. Hindi lang si Adrian ang nagtaksil sa akin. Ang buong pamilya Villanueva ay nagkaisa para ubusin ako. Pinlano nila ito. Hinintay nilang mapuno ang account ko. Hinintay nilang matapos ang pag-aaral ni Adrian bago nila ako itinapon na parang basurang wala ng pakinabang. Liza? Adrian? Bulong ko habang nakatingin sa naghihingalong nanay ko. Kinuha niyo ang pera ko. Kinuha niyo ang bahay ko. At ngayon, pati ang nanay ko ay kukunin niyo rin? Nang marating namin ang ospital, ang unang hiningi ng admission officer ay ang down payment. Tiningnan ko ang aking pitaka, 300 pesos. Yun lang ang halaga ng buhay ko sa sandaling yon. Ma'am, kailangan ma-confine ng pasyente. May signs siya ng stroke. Kailangan namin ng deposit para sa tests at gamot, sabi ng nurse. Napatitig ako sa nurse. Gusto kong sabihin na nurse din ako, na alam ko ang protocol. Pero ano ang magagawa ng lisensya ko kung wala akong pera? Sa gitna ng desperasyon, tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Sinagot ko ito ng may halong kaba. Elena? Narinig ko ang nangyari sa nanay mo. Boses iyon ni Liza. Mapayapa, tila ba nagmamalasakit, pero alam kong puno ng lason. Kung gusto mong mabuhay ang nanay mo at makuha ang gamot na kailangan niya, pirmahan mo na ang quitclaim na ibinigay ko sa iyo kanina. Ibigay mo sa amin ang lahat ng karapatan mo sa mga ari-arian ni Adrian. At bilang kapalit, babayaran ko ang bill sa ospital. One-time deal, Elena. Ang buhay ng nanay mo o ang pride mo? Napahawak ako ng mahigpit sa upuan ng ospital. Ang bawat hininga ni Nanay Ising ay tila isang timer na nagbibilang ng aking pagkatalo. Ano na, Elena? Ang bagal mo namang mag-isip. Baka sa susunod na tawag ko, hindi na ospital ang kailangan mo, kundi punerarya. Ang boses ni Liza sa kabilang linya ay parang kagat ng ahas, madiin, lason, at walang pakundangan. Napahawak ako ng mahigpit sa malamig na bakal ng upuan sa hallway ng ospital. Ang amoy ng gamot at antiseptiko na dati ay simbolo ng aking propesyon bilang nurse, na yon ay tila sumasakal sa akin. Tiningnan ko ang nanay ko sa loob ng emergency room sa pamamagitan ng maliit na salamin sa pinto. Nakabaon ang mga tubo sa kanyang bibig, at ang monitor ay naglalabas ng mahihina at nakakatakot na tunog. Hayop ka, Liza. Bulong ko.
Ang boses ko ay basag dahil sa tuyong lalamunan. Alam mong ninakaw niyo ang pera ko. Alam mong bahay namin ang ginamit niyo. Tapos ngayon, gagamitin mo ang buhay ng nanay ko para patahimikin ako? Tumawa si Liza, isang tawang walang kasing pait. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Adrian kagabi? Katulong ka lang, Elena. At ang mga katulong binabayaran para umalis. Isipin mo na lang na itong pambayad sa ospital ang huling sweldo mo sa amin. Pirmahan mo na ang quitclaim at ibigay mo sa amin ang folder na yon. O, panoorin mong tumigil ang puso ng nanay mo. Pinatay niya ang tawag. Nanatili ako nakatayo doon. Nanginginig ang buong katawan. Napasandal ako sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Sa sandaling yon, bumalik sa isip ko ang lahat. 7 taon. Naalala ko ang huling gabi bago umalis si Adrian papuntang Amerika. Sa maliit naming kwarto dito sa Bulacan, nangako siya habang hawak ang mga kamay ko. Elena, magtitiis lang tayo ng ilang taon. Pagbalik ko, ikaw na ang reyna ng buhay ko. Hindi mo na kailangan mag-double shift, hindi mo na kailangan mapagod. Naniwala ako. Dahil sa pangakong yon, tinanggap ko ang lahat ng hirap. Naalala ko ang mga gabing umiiyak ako sa pagod sa Quezon City. Habang ang ibang nurse ay nagpapahinga pagkatapos ng shift, ako ay tumutuloy sa isang matandang pasyente para mag-home service. 7 taon akong hindi bumili ng bagong damit. 7 taon akong kumakain ng sardinas at noodles para lang mas malaki ang maipadala ko sa kanya. Isang gabi naalala ko, muntik na akong himatayin sa gitna ng ER dahil sa sobrang pagod. Pero nang makita ko ang text ni Adrian na kailangan niya ng bagong laptop para sa thesis niya, uminom lang ako ng kape at itinuloy ang trabaho. Lahat ng kalyo sa kamay ko, lahat ng sakit ng likod ko, inalay ko sa altar ng pangarap niya. At ngayon, ang reyna na sinasabi niya ay nakahiga sa sahig ng ospital, namamalimos ng awa mula sa mga taong pinalamon niya. Nurse Elena, ikaw ba yan? Napatingin ako sa itaas. Si Nurse Jessa, isang dati kong kasamahan sa ospital na ito bago ako lumipat sa Manila. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang itsura ko. Basang-basa pa rin ang damit, madumi ang muka, at walang sapatos. Jessa, ang nanay ko. Diyos ko, Elena, kanina ka pa ba rito? Sinabihan na kami ng accounting tungkol sa pasyente mo. Kailangan na siyang ilipat sa ICU pero... Huminto si Jessa. Hindi niya maituloy ang sasabihin. Pero wala akong pambayad. Dugtong ko para sa kanya. Alam ko, Jessa. Alam ko. Gagawan ko ng paraan sa loob. Kakausapin ko ang doktor. Pero Elena, kailangan mo ng pera para sa mga gamot sa stroke. Masyadong mahal ang kailangan niya sa loob ng susunod na 24 oras. Yumakap ako sa sarili kong mga binti. Ang sakit? Higit pa sa physical na pagod, ang sakit ng pagkakanulo ang unti-unting pumapatay sa akin. Paano nagawa ni Adrian na matulog sa malambot na kama ng hotel habang ang biyenan niya ay nag-aagaw buhay dahil sa kanya? Paano nagawa ni Liza na maningil ng kapalit para sa perang ako naman ang kumita? Inilabas ko ang folder mula sa bag ko. Ang quitclaim. Kapag pinirmahan ko ito, mawawala na ang lahat ng ebidensya na naging asawa ako ni Adrian. Mawawala ang pagkakataon kong bawiin ang bahay namin. Magiging malaya na sila ni Vanessa habang ako ay mananatiling lugmok sa putik. Pero tiningnan ko muli ang nanay ko. Nakita ko ang isang lumang panyo na nakasabit sa gilid na kanyang kama. Ang panyong thin niya para sa akin nung bata pa ako. May nakasulat doon na, Elena. Naalala ko kung paano niya ako hinintay tuwing uuwi ako galing sa shift, laging may mainit na sopas at laging may haplos ng pagmamahal. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa kahit anong galit, Nay, bulong ko sa sarili ko. Kinuha ko ang ballpen mula sa nurse station. Nanginginig ang kamay ko habang inilalapit ang dulo ng kanulat sa papel. Bawat titik ng pangalan ko na isusulat ko rito ay parang isang bala na tumatama sa sarili kong puso. Isinusuko ko na ang laban. Isinusuko ko na ang hustisya para lang mabuhay ang nanay ko. Pero bago pa dumapo ang panulat sa papel, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng emergency room. Isang itim at mamahaling SUV ang tumigil sa mismong tapat ng pinto. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting dress at shades. Kahit sa gitna ng dilim at ulan, litaw na litaw ang yaman niya.
Si Vanessa. Ang babaeng ipinalit ni Adrian sa akin. Napatayo ako. Ang lahat ng pagod ko ay napalitan ng kaba at puot. Anong ginagawa niya rito? Sasaksakin ba niya ako ng salita habang naghihingalo ang nanay ko? Naglakad si Vanessa papasok sa hallway. Ang bawat tunog ng kanyang high heels sa tiles ay parang tunog ng isang timer. Tumigil siya sa harap ko. Tiningnan niya ang itsura ko mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumingin siya sa loob ng ER kung nasaan ang nanay ko. Elena Marquez. Ang boses niya ay hindi malamig katulad ni Liza. May kung anong bigat doon na hindi ko maintindihan. Huwag mong pipirmahan ang papel na yan. Anong pakialam mo? Sagot ko, pilit kong itinatago ang panginginig ng boses ko. Nandito ka ba para panuurin kaming mamatay? Nakuha mo na si Adrian. Nakuha mo na ang lahat. Iwan mo na kami. Hindi sumagot si Vanessa. Sa halip, kinuha niya ang kanyang credit card mula sa kanyang designer bag at ibinigay ito kay Nurse Jessa na nakatayo sa tabi namin. Bayaran mo ang lahat ng kailangan para sa pasyente sa loob. ICU, gamot, lahat. I-reserve niyo ang pinakamagaling na specialist sa stroke. Utos ni Vanessa. Pero ma'am, nag-aalangang sabi ni Jessa. Gawin mo na yun din, madiin sabi ni Vanessa. Tumingin siya sa akin. Hindi ako nandito para saktan ka, Elena. Nandito ako dahil kailangan kita. Nalaglag ang ballpen mula sa kamay ko. Tinitigan ko si Vanessa. Kailangan? Bakit mo kakailanganin ng isang katulong na tulad ko? Huminga ng malalim si Vanessa at dahan-dahang tinanggal ang kanyang shades. Doon ko nakita ang kanyang mga mata. Pula, may bakas ng iyak at puno ng takot na katulad ng sa akin. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na bahagya nakaumbok. Dahil ang lalaking pinakasalan mo, ang lalaking papakasalan ko ay isang halimaw. At kung hindi tayo magtutulungan, pareho tayong uubusin ng pamilya Villanueva. Napatitig ako sa kanya. Sa gitna ng mabahong amoy ng ospital at ng tunog ng ulan, isang hindi inaasahang alyansa ang nagsimulang mabuo. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Yan lang ang tanging tanong na lumabas sa bibig ko habang pinapanood ko ang pag-asikaso ng mga nurse sa aking nanay. Dahil sa card ni Vanessa, nailipat na si nanay sa ICU. Ang mga gamot na kanina lang ay parang ginto sa mahal. Ngayon ay nakakabit na sa kanyang swero. Hindi sumagot si Vanessa sa loob ng ospital. Inaya niya ako sa garden, malayo sa mga matang mapanghusga ng mga tao. Doon, sa ilalim ng isang maliit na gazebo habang tumitilaok na ang manok sa malayo, hinarap niya ako. Ang boses niya ay mahina, parang isang pisi na anumang oras ay mapuputol. Akala mo ba, Elena, panalo ako? Tanong niya habang nakatingin sa kanyang mga kamay na nanginginig. Akala mo ba dahil ako ang pinili ni Adrian at ng pamilya niya, ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo? Hindi. Sa totoo lang, mas maswerte ka pa sa akin. Mas maswerte? Natawa ako ng mapait. Vanessa, tignan mo ako. Wala akong tirahan, walang pera, at ang nanay ko ay naghihingalo. Paano mo masasabing mas maswerte ako? Dahil malaya ka na sa kanya. Madiin niyang sabi. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Si Adrian, hindi niya ako mahal. Hindi rin niya mahal ang bata sa sinapupunan ko. Ginamit niya lang ako dahil kailangan niya ang shares ng tatay ko sa kumpanya. At ang mas malala, alam niya ang lihim ko. Napahinto ako. Anong lihim? Huminga ng malalim si Vanessa at hinawakan ang kanyang tiyan. Ang batang ito, hindi ito anak ni Adrian. Anak ito ng lalaking pinakamahal ko. Isang artist na namatay sa aksidente 3 buwan na ang nakalipas. Alam ni Adrian ang totoo. At sa halip na iwan ako, ginamit niya yon para tasikan ng tatay ko. Sinabi niya sa tatay ko na handa siyang panagutan ng bata at iligtas ang danggal ng pamilya namin, kapalit ng pagiging CEO ng kumpanya. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang Adrian na nakilala ko ay mapagmahal, maalaga at tapat. Pero ang Adrian na inilalarawan ni Vanessa ay isang estrangero, isang oportunista na walang kinikilalang moralidad. Blackmail? Bulong ko. Tinatakot niya ang pamilya mo. Hindi lang yon, Elena. Dugtong ni Vanessa, may luhang pumatak sa kanyang pisngi.
Narinig ko silang nag-uusap ni Liza kagabi pagkatapos ng party. Sabi ni Liza kailangang masiguro na hindi ka makakapagsalita. Balak nilang gamitin ang utang niyo sa bangko para ipakulong ka kung sakaling manggulo ka pa. Pinagpaplanuhan din nila kung paano itatago ang lahat ng remittance na ipinadala mo mula sa Amerika. Buburahin nilang lahat ng bakas mo sa buhay ni Adrian. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang may kung anong mabigat na bato ang nakadagan doon. Ang 7 taon ko, ang lahat ng sakripisyo ko, balak nilang burahin na parang isang pagkakamali sa papel. Bakit ka tumutulong sa akin, Vanessa? Tanong ko. Kung nalaman ni Adrian na narito ka, pareho tayong mapapahamak. Dahil ayaw kong lumaki ang anak ko sa piling ng isang demonyo. Sagot niya ng may determinasyon. At dahil nakita ko ang tingin mo kay Adrian kagabi, sa kabila ng galit mo, nakita ko ang isang babaeng nawalan ng lahat dahil nagmahal siya ng totoo. Hindi ka dapat matapos sa ganito, Elena. Dapat mabawi mo ang lahat ng sayo. Lumapit si Vanessa sa akin at kinuha ang isang maliit na pouch mula sa kanyang bag. Inabot niya ito sa akin. Nung lasing si Adrian kagabi dahil sa selebrasyon ng pagbabalik niya, naiwan niya ang kanyang lumang cellphone. Alam ko may kung anong itinatago siya roon dahil hindi na yon binibitawan. Nanakaw ko ito bago ako umalis. Dahan-dahan kong kinuha ang pouch. Ramdam ko ang bigat ng gadget na nasa loob. Nandiyan ang lahat, Elena, sabi ni Vanessa. Ang mga messages nila ni Liza, ang mga files na akala niya ay na-delete na niya, at ang tunay na account kung saan napunta ang lahat ng perang ipinadala mo. Hindi yon napunta sa pag-aaral niya. Napunta yon sa isang secret account na pinangalanan nila sa isang dummy corporation. Nang inginig ang mga daliri ko habang binubuksan ng pouch, isang itim na smartphone. Ang screen lock nito ay ang petsa ng anibersaryo namin. Hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil yun ang pinakamadaling tandaan para sa isang lalaking ang tanging iniisip ay ang sarili. Ano ang kailangan kong gawin, tanong ko. Ang boses ko ay puno na ng bagsik. Tulungan mo akong makatakas at tutulungan kita pabagsakin sila, sabi ni Vanessa. May plano si Adrian na ilipat ang lahat ng pondo ng kumpanya namin sa account niya sa araw na kanya inauguration bilang CEO sa susunod na linggo. Kapag nangyari yon, wala na makakapigil sa kanya. Hinding-hindi mangyayari yon, sagot ko. Hindi ako papayag na ang perang pinaghirapan ko ay maging sandata niya para sirain ang iba. Tumingin ako sa cellphone. Sa maliit na screen na iyon, nakita ko ang refleksyon ng sarili ko. Hindi na ako ang nurse na iyakin. Hindi na ako ang asawang sunod-sunuran. Vanessa, tawag ko sa kanya. Salamat sa pagligtas sa nanay ko. Pero simula ngayon, hindi na lang buhay ni nanay ang ililigtas ko. Babawiin ko ang bahay ko, ang pera ko, at ang danggal na tinapaktapakan nyo. Binuksan ko ang cellphone. Ang unang message na nabasa ko ay mula kay Liza. 3 taon na ang nakalipas. Adrian, nakuha ko na ang pirmadong annulment papers. Madali lang gayahin ang pirma ni Elena. Lalo na tanga siya at basta-basta na lang napapadala ng scanned documents. Tuloy na ang plano natin sa kumpanya ni Vanessa. Hayaan mo siyang magpakamatay sa trabaho sa Amerika habang itinatayo natin ang imperyo mo dito. Naramdaman ko ang init ng galit na dumadaloy sa aking mga ugat. Isang mapait na ngiti ang sunanatili akong nakaupo sa isang madilim na sulok ng hospital waiting area. Yakap ang bagong pag-asa na nasa anyo ng isang itim na cellphone. Sa kabilang silid, mahimbing na natutulog si Nanay Ising sa ilalim ng obserbasyon ng mga doktor. Salamat kay Vanessa. Hindi ko na kailangang mamili sa pagitan ng danggal ko at ng buhay ng nanay ko. Ngayon, oras na para harapin ang katotohanan. Nanginginig ang mga daliri ko habang binubuksan ang inbox ng cellphone ni Adrian. Ang bawat mensahe ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa isang larawan ng kataksilan. Hinanap ko ang pangalan ni Liza. Hindi mahirap hanapin dahil halos araw-araw silang nag-uusap. Adrian, huwag ka munang uwi sa susunod na buwan. Sabi ni Elena, may nakuha siyang bonus sa ospital. Hintayin mong maipadala niya ang pambayad sa huling installment ng kondo bago mo siya i-block. Mensahe ni Liza nung nakaraang taon. Napapikit ako ng mariin. Nung buwan na yon, naalala ko, nag-double shift ako ng 3 linggo ng walang pahinga. Halos magka-pneumonia ko dahil sa puyat at pagod. Pero masaya akong ipinadala ang pera dahil akala ko ay para yon sa magiging tahanan naming dalawa. Nagpatuloy ako sa pag-scroll.
Mas lumalim ang sugat sa puso ko nang mabasa ko ang usapan nila tungkol sa bahay namin sa Bulacan. Ate Liza, natatakot ako. Baka malaman ni Elena na isinangla natin ang bahay nila, sabi ni Adrian. Sumagot si Liza. Huwag kang tanga, Adrian. Hawak ko ang mga titulo. Akala ng babaeng yan safe ang lahat sa akin dahil pamilya ang turing niya sa akin. Hayaan mo siya magpakapagod sa Amerika. Ang perang ipinapadala niya, yan ang gagamitin nating panimula para sa merger niyo ni Vanessa. Si Elena? Siya ang gatasang baka natin. Hanggat may gatas pa siya, huwag mo siyang bibitawan. Gatasang baka? Bulong ko, ang luha ko ay pumatak sa screen ng phone. Iyon pala ang tingin nila sa akin. Hindi asawa, hindi kapatid, kundi isang hayop na kailangang ubusin ang lakas para sa kanilang luho. Si Liza na tinawag kong ate, na pinadalhan ko ng mga mamahaling bag at sapatos tuwing Pasko, na pinagkatiwalaan ko ng mga pinakaimportanteng dokumento ng buhay ko, siya ang utak ng lahat. Binuksan ko ang photo gallery ng cellphone. Maraming litrato doon ng mga party ni Adrian sa Amerika na hindi niya ipinakita sa akin. Pero may isang folder na may pangalang Liza's Updates. Doon ko nakita ang mga ebidensya ng kanilang karangyaan gamit ang parang pinaghirapan ko. Mga litrato ni Liza sa mga mamahaling restaurant, may hawak na baso ng alak, at nakasuot ng mga damit na alam kong hindi niya kayang bilhin gamit ang maliit niyang sweldo bilang clerk. Ngunit huminto ang mundo ko sa huling litrato. Yon ay isang selfie ni Liza. Nakangiti siya sa harap ng salamin at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis krus. Naramdaman ko ang pagsikip ng dibdib ko. Kilala ko ang kwintas na yon. Yon ang gintong kwintas na binili ko 3 taon na ang nakalipas para sa ika-60 kaarawan ni Nanay Ising. Ipinadala ko ang pambili noon kay Liza dahil wala akong oras para bumili sa Amerika at nakiusap ako sa kanya na ibigay yon kay Nanay bilang sorpresa mula sa akin. Sinabi ni Liza sa akin noon na nawala raw ng courier ang package. Umiyak pa siya sa telepono at humingi ng paumanhin dahil hindi raw niya agad na report. Naniwala ako sa kanya. Naawa pa ako sa kanya dahil akala ko ay naging pabaya lang siya. Pero heto ang kwintas. Nakasuot sa leeg ng ahas na nagkunwaring anghel. Ipinadala ko ang pera para sa ligaya ng nanay ko. Pero ginamit yun ni Liza para palamutian ang sarili niyang katawan habang ang nanay ko ay walang kaalam-alam na ninakawan na pala kami ng taong pinapasok namin sa aming buhay. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pagmamahal ko kay Adrian at respeto ko kay Liza ay tuluyang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang mga luhang dumadaloy sa aking pisngi ay tila naging apoy na nagpapatatag sa aking kalooban. Liza? Adrian? Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Akala niyo ba tapos na ang lahat? Akala niyo ba mananatili akong biktima niyo? Kinuha ko ang sarili kong phone at sinimulang kunan ng litra. To ang bawat message at bawat ebidensya sa cellphone ni Adrian. Hindi ko ito pwedeng iwan sa phone niya. Kailangan ko ng sariling kopya. Habang naglilipat ako ng mga files, may isang notification na lumabas sa screen ni Adrian. Isang message mula sa isang bank app. Your transfer of 5 million pesos to the account of LV Santos is successful. 5 million? Kaninang hapon lang ang transfer na ito. LV Santos, Liza Villanueva Santos. Ito ang perang ninakaw nila sa akin. Ito ang perang dapat ay para sa operasyon ni nanay, para sa pagpapatayo ng maliit na negosyo namin at para sa kinabukasan ko. Kinuha na nila ang lahat at nayon ay ipinapasa-pasa na lang nila na parang hindi ito galing sa dugo at pawis ng isang babaeng nagpakamatay sa trabaho sa ibang bansa. Ngumiti ako ng mapait. Ang perang iyan ang naging dahilan ng kanilang pagtataksil. At sisiguraduhin ko na ang perang iyan din ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Tumingin ako sa ICU room. Nay, pangako. Bulong ko sa hangin. Lahat ng kinuha nila babawiin ko. At sa oras na matapos ako, wala silang matitira kundi ang dumi sa kanilang mga kamay. Tumunog muli ang cellphone ni Adrian. Isang tawag mula kay Liza. Huminga ako ng malalim. Sinagot ko ang tawag pero hindi ako nagsalita. Pinakinggan ko lang ang boses ng babaeng sumira sa pamilya ko. Adrian, bakit hindi ka sumasagot? Nakuha ko na ang pera.
Handa na ang lahat para sa inauguration sa susunod na linggo. Siguraduhin mong hindi na makakalapit ang brahang si Elena. Kung maaari, ipakulong mo na siya bago pa siya makagawa ng ingay. Hindi pwedeng masira ang plano natin na yon. Ibinaba ko ang telepono nang hindi naglalabas ng tunog. Hindi ko kailangan ng salita ngayon. Kailangan ko ng ebidensya. At salamat sa kanilang kasakiman, ibinigay nila sa akin ang lahat ng kailangan ko. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Adrian ay hindi nababagay sa amoy ng alkohol at kamatayan sa loob ng ospital. Nung unang panahon, ang amoy na iyon ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ito ang amoy ng uwi tuwing bibisita siya sa akin sa Quezon City. Pero ngayon, habang nakatayo siya sa tapat ko sa hallway ng ICU, ang amoy na iyon ay tila lason na sumusulasok sa aking ilong. Elena, tawag niya sa pangalan ko. Ang boses niya ay malambot. Ang boses na ginamit niya noong nanghako siyang hihintayin ako. Ayaw ko itong gawin, pero pinipilit mo ako. Tiningnan ko siya mula sa aking kinauupuan. Marumi pa rin ang aking damit. Tuyo ang aking mga labi at pagod ang aking mga mata. Mukha akong basahan sa harap ng isang prinsipe. Anong ginagawa mo rito, Adrian? Tanong ko, pilit kong pinapatatag ang aking boses. Nandito ka ba para tapusin ang nanay ko? O nandito ka para siguraduhin wala na akong hiningang ititira para lumaban? Bumuntong hila siya at naupo sa tabi ko, pero nag-iwan siya ng sapat na espasyo, na tila ba natatakot siyang madumihan ng paghihirap ko? Inilabas niya ang isang checkbook mula sa kanyang coat at isang ballpen na ginto. Naalaman ni Ate Liza na dinala mo rito si Nanay Ising. Alam mo naman si ate, mabilis mag-alala. Sabi niya ng may halong kaplastikan. Narito ako para bayaran ng bill ng ospital. 1 milyon, Elena. Sapat na yon para sa operasyon, sa ICU, at para makalipat kayo sa isang magandang bahay. Malayo sa Maynala, malayo sa akin. Inilapag niya ang check sa ibabaw ng folder na bitbit ko, ang folder na naglalaman ng quitclaim. Ang kapal na mukha mo, bulong ko. Ang perang yan ay galing sa akin. Galing sa bawat gabing hindi ko itinulog sa Amerika. Tapos mayon, ibabalik mo sa akin bilang tulong, kapalit ng pananahimik ko? Tumigas sa mukha ni Adrian. Nawala ang mapagkunwaring awa sa kanyang mga mata. Makinig ka, Elena. Huwag kang maging matigas ang ulo. Wala kang pera. Wala kang bahay. Ang nanay mo ay naghihingalo. Sa tingin mo ba mananalo ka sa korte laban sa akin? Ang lahat ng papeles ay pabor sa akin. Ang pirma mo ay nasa lahat ng dokumento. Isang pirma mo na lang dito sa quitclaim at magiging maayos ang lahat para sa pamilya mo. Inabot niya sa akin ang gintong ballpen. Pirman mo na ito. Ngayon din. Kapag hindi mo ito pinirmahan, tatawagan ko ang accounting at ipapahinto ko ang lahat ng gamot ni Nanay Ising. Sabihin mo sa akin, Elena? Kaya mo bang panoorin ng nanay mo na mawalan ng hininga dahil lang sa pride mo? Naramdaman ko ang pang-inginig ng aking mga kamay. Ito ang bilyonaryong banta na kinatatakutan ko. Kahit alam kong may card ako ni Vanessa, kailangang manatiling lihim ang aming alyansa. Kung hindi ako pipirma, maghihinala siya kung saan ako kukuha ng pondo. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen. Napakabigat nito. Ramdam ko ang tingin ni Adrian, ang tingin ng isang manunila na naghihintay sa kanyang biktima. Ipinatong ko ang dulo ng ballpen sa papel. Mumiti si Adrian, isang ngiting mapang-api. Akala niya nakuha na niya ako. Akala niya katulad pa rin ako ng dating Elena na susunod sa lahat ng gusto niya dahil sa takot. Pero bago ko isulat ang unang titik, napatingin ako sa kamay ni Adrian na nakapatong sa kanyang tuhod. Doon ko nakita ang kanyang wedding ring. Hindi yun ang singsing na isinuot ko sa kanya 7 taon na ang nakalipas sa aming simpleng kasal sa Bulacan. Yun ay isang bagong singsing, makapal, may malalaking diamante at kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Yon ang singsing na sumisimbolo sa kasal nila ni Vanessa. Ang singsing na yon ay paalala ng bawat kasinungalingan niya. Ang singsing na yon ay binili gamit ang perang dapat ay para sa amin. Bigla kong naisip ang 7 taon kong pagtitiis. Naalala ko ang mga pasyente ko sa Amerika na pumanaw sa harap ko habang tinatawagan ko si Adrian para sabihing mahal ko siya. Naalala ko ang bawat sentimong pinag-ipunan ko na ngayon ay palamuti na lang sa kanyang mga daliri. Kung pipirma ako ngayon, hindi ko lang ibinibigay ang karapatan ko.
Ibinibigay ko ang kaluluwa ko sa lalaking pumatay sa pangarap ko. Bakit, Adrian? Tanong ko nang hindi tumitingin sa kanya. Bakit mo kailangang gawin ang lahat ng ito? Pwede mo naman akong kausapin ng maayos. Pwede mo namang sabihin hindi mo na ako mahal. Bakit kailangang nakawal mo pa kami ni nanay? Dahil kailangan ko ng panimula, Elena. Bulyaw niya. Nawala na siya ng pasensya. Sa tingin mo ba sapat na ang sweldo mo bilang nurse para makuha ko ang posisyon ko ngayon? Kailangan ko ng puhunan. At ikaw lang ang meron ako nun. Isipin mo na lang na investment mo ito sa akin. Investment? Tumingin ako sa kanya at sa pagkakataong ito wala nang luha sa mga mata ko. Tanging suklam na lang ang naroon. Ang tawag dyan ay pagnanakaw. At ang tawag sa'yo ay magnanakaw. Pirman mo na yan! Sigaw niya. Akmang haablutin ang kamay ko. Tumayo ako ng mabilis. Binitawan ko ang gintong ballpen at hinayaan itong gumulong sa sahig ng ospital. Kinuha ko ang check na ibinibigay niya at dahan-dahan ko itong pinunit sa harap niya. Hindi ko kailangan ng perang galing sa nakaw, Adrian. Madiin kong sabi. At hindi ko kailangan ng awa mo. Ipakulong mo ako kung gusto mo. Ipastop mo ang gamot ni nanay kung kaya ng konsensya mo. Pero hindi ko pipirmahan ang kalayaan mo. Elena, mawawalan ka ng lahat! Banta niya. Namumula ang mukha sa galit. Mali ka, Adrian. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya hanggang sa magkatapat ang aming mga mukha. Wala na akong pwedeng mawala pa dahil kinuha mo na ang lahat. Pero ikaw ang maraming dapat ikatakot. Dahil sa bawat hakbang mo patungo sa itaas, tandaan mo na ako ang hagdan na tinapakan mo. At ang hagdan na ito, sisiguraduhin kong babagsak sa oras na hindi mo inaasahan. Tumalikod ako at naglakad patungo sa silid ni nanay. Narinig ko ang pagmura ni Adrian sa likuran ko at ang marahas niyang paglakad palayo. Pagpasok ko sa loob ng ICU, huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang itim na cellphone ni Adrian mula sa aking bag, ang cellphone na hindi niya alam na nasa akin. Maghanda ka, Adrian! Bulong ko habang nakatingin sa monitor ng puso ng nanay ko. Dahil ang patibong na inihanda mo para sa akin ay siya ring magiging kulungan niyo ni Liza. Binuksan ko ang phone at tiningnan ang huling folder. Corporate Merger Funds, Confidential. Doon ko nakita ang plano niya para sa inauguration sa susunod na linggo. Doon ko nalaman ang tunay na halaga ng kanyang kataksilan. Hindi lang 5 milyon ang ninakaw niya. Higit pa roon ang nakataya. Nasaan ang cellphone ko? Elena, alam kong ninakaw mo yon. Ibalik mo sa akin kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Ang boses ni Adrian sa kabilang linya ng telepono ng ospital ay puno ng hysteria. Wala na ang malamig at kalkuladong boses ng isang CEO. Ngayon, para siyang isang batang nawala ng laruan. Isang laruang naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang krimen. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Adrian. Mahinahon kong sagot habang tinitingnan ng itim na smartphone na nasa kandungan ko. Baka naiwan mo sa kama ni Vanessa o baka nalaglag sa putikan katulad ng danggal mo. Huwag mo akong subukan, Elena. Kapag napatunayan kong nasa iyo iyon, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Ibinaba ko ang telepono ng may matamis na ngiti. Ang takot niya ang aking lakas. Ngunit alam kong hindi sapat ang takot lang. Kailangan ko ng ebidensyang tatanggapin sa korte at kailangan ko ng taong marunong magbasa ng mga numerong ninakaw nila sa akin. Lumabas ako ng ICU at naglakad patungo sa cafeteria ng ospital. Doon, sa isang madilim na sulok, naghihintay ang isang lalaking matagal ko lang hindi nakikita, si Ate Dante Valeriano. 5 taon na ang nakalipas nang maging pasyente ko siya sa Quezon City. Inalagaan ko siya na magkaroon siya ng malalang komplikasyon sa puso pagkatapos ng isang aksidente. Noon, sinabi niya sa akin, Nurse Elena, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Kung kailangan mo ng tulong legal balang araw, huwag kang mag-atubiling tumawag. Ngayon ang balang araw na yon. Ate Dante? Tawag ko sa kanya. Tumayo siya at umiti ng tapat. Elena, ang balita ko ay galing ka sa Amerika, pero hindi ko inakalang ganito ang sitwasyong daratnan mo. Inilapag ko ang cellphone ni Adrian sa mesa at ang folder ng mga pekeng dokumento.
Ninakaw nila ang lahat, ati. Ang bahay namin, ang pera ko sa 7 taon, at ang dignidad ko bilang asawa. Gusto ko silang pabagsakin. Hindi lang para sa pera, kundi para sa hustisya. Kinuha ni Ate Dante ang cellphone at sinimulang suriin ang mga files. Habang lumilipas ang mga minuto, ang kanyang no ay unti-unting kumukulubot. Diyos ko, Elena. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw ng asawa. Bulong niya. Tingnan mo ito. Ang LV Santos accounts na tinutukoy dito, ang pondo ay hindi lang galing sa sweldo mo. Ginagamit ni Adrian ang pera mo bilang seed money para sa mga dummy corporations na nakapangalan kay Liza. Ang mga kumpanyang ito ay ginagamit nila para mag-bid sa mga supply contracts ng kumpanya ni Vanessa. Binubulsa nila ang pondo ng pamilya ni Vanessa gamit ang perang ipinadala mo. Napakapit ako sa mesa. Ibig sabihin, ang perang pinaghirapan ko ang ginamit nilang bala para lokohin ang pamilya ni Vanessa? Eksakto. Tumingin si Ate Dante sa akin ng may paghanga. At dahil ang pirma mo sa mga loan documents ay peke at mayroon tayong ebidensya ng usapan nila ni Liza tungkol sa pag-forge ng annulment, pwedeng-pwede nating baliktarin ang sitwasyon. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang inauguration ni Adrian sa susunod na linggo ang huling hakbang nila. Kapag nakuha na niya ang pirma ng tatay ni Vanessa para sa pinal na merger, maililipat na niya ang lahat ng pondo sa ibang bansa at tuluyan na silang mawawala. Hindi sila makakaalis, sabi ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Ano ang kailangan nating gawin? Kailangan nating patunayan na ang lahat ng assets ni Adrian ay galing sa krimen. Kailangan nating i-freeze ang mga accounts bago ang inauguration. At higit sa lahat, kailangan nating makuha ang panig ni Vanessa. Eksakto sa sandaling yon, tumunog ang sarili kong phone. Isang text mula kay Vanessa. Nandito si Liza sa bahay namin. Pinipilit niya si Papa na pirmahan na ang documents ngayong gabi dahil nawawala daw ang cellphone ni Adrian at natatakot silang may makakuha nito. Elena, kailangan mo kumilos. Na yun na. Tiningnan ko si Ate Dante. Ati, handa na ba ang mga affidavits? Handa na, Elena, pero kailangan mo ng lakas ng loob. Kapag hinarap mo sila ngayon, wala nang balikan ito. 7 taon akong nagtiis sa hirap sa ibang bansa, Ati. Ang harapin ng 2 ahas na yon ay parang pag-inject lang ng gamot sa pasyente. Mabilis, diretso, at para sa ikagagaling ng lahat. Nagmamadali kaming lumabas ng ospital. Habang lula ng sasakyan ni Ati, Dante patungo sa mansyon ng mga pamilya ni Vanessa sa Forbes Park, kinuha ko ang aking nurse uniform mula sa bag. Yon ang uniform na suot ko noong huling gabi ko sa Amerika. Ang uniform na may mansa pa ng pagod at sakripisyo. Isinuwat ko ito. Gusto kong makita nila ako sa anyong pinagtawanan nila. Gusto kong makita ni Adrian ang katulto na sinasabi niya, habang hawak ko ang tali na hihila sa kanya pababa mula sa kanyang peking trono. Nang makarating kami sa gate ng mansyon, hinarang kami ng security. Ma'am, bawal po ang bisita ngayon. May mahalagang meeting ang pamilya, sabi ng guard. Sabihin mo kay Adrian Villanueva na narito ang asawa niya, sabi ko ng may otoridad. At sabihin mo rin sa kanya na hawak ko ang nawawalang gamit na kanina pa niya hinahanap. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ng guard. Mabilis siyang tumawag sa intercom. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang malaking gate. Habang naglalakad ako sa mahabang driveway ng mansyon, ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko. Hindi to dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Naalala ko ang nanay ko sa ICU. Naalala ko ang bahay naming foreclosed sa Bulacan. Naalala ko ang bawat dolyar na naging luha sa aking mga mata. Pagpasok namin sa Grand Foyer, nakita ko sila sa gitna ng sala. Si Adrian, si Liza, at ang ama ni Vanessa na si Don Robert. Nakabukas ang mga dokumento sa mesa. Hawak na ni Don Robert ang ballpen. Elena? Sigaw ni Liza. Halos mapatayo siya sa gulat. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Security! Huwag kang mag-abala, Liza, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Inilapag ko ang cellphone ni Adrian sa harap ni Don Robert. Bago niyo po pirmahan ang merger na yan, Don Robert, baka gusto niyo munang basahin ang mga messages ng magiging CEO niyo tungkol sa kung paano niya ninanakawan ang kumpanya niyo gamit ang pangalan ko. Naniga si Adrian. Ang mukha niya ay nawala ng kulay.
parang isang bangkay na binuhusan ng asido. Adrian, ano ito? Tanong ni Don Robert, ang boses ay puno ng pagduda. Tumingin sa akin si Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng put, pero nakita ko rin ang takot na kanina ko pa nararamdaman sa kanya. Elena, huwag kang gumawa ng kwento, sigaw ni Adrian. Don Robert, desperada lang siya. Binayaran ko na siya sa ospital, pero gusto niya pa na igit pa. Ang perang ibinabayad mo sa ospital? Hinarap ko siya. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang perang linakaw mo sa account ko kaninang hapon? Ang perang bunga ng 7 taon kong pagtatrabaho habang ikaw ay nagpapakasasa sa Amerika gamit ang pangalan ko? Inilabas ni Ate Dante ang mga affidavits at ang ebidensya ng forged annulment. Don Robert, ako si Ate Dante Valeriano. Narito ang mga dokumentong nagpapatunay na si Adrian Villanueva ay kasal pa rin kay Elena Marquez at ang lahat ng kanyang business transactions ay binuo sa pamamagitan ng panloloko at pagnanakaw ng identity. Tumakbo si Liza patungo sa mesa para hablutin ang cellphone, pero mabilis itong kinuha ni Vanessa na kanina pa pala nakatayo sa likuran nila. "Huli na kayo, Ate Liza," sabi ni Vanessa. Ang boses niya ay puno ng disdain. "Nabasa ko na ang lahat. Alam ko na kung paano niyo ginamit ang pamilya ko." Natahimik ang buong sala. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Adrian. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi dahil sa pera, kundi dahil nakita ko siyang maliit. Maliit na lalaking nagtago sa likod ng mga kasinungalingan at ngayon ay wala nang mapagtataguan. "Tapos na ang shift mo, Adrian," bulong ko. "At sa pagkakataong ito, wala ka ng bonus na sa loob ng mansyon ng mga pamilya ni Vanessa. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw." Nakatayo si Don Robert, hawak ang cellphone na naglalaman ng lahat ng dumi ni Adrian. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng tiwala sa kanyang magiging manugang, ay naging kasing tigas ng bato. "Don Robert, makinig po kayo. Fake news ang lahat ng yan. Paka na lang yan ni Elena dahil ayaw niyong makitang maligaya ako." Ang boses ni Adrian ay nanginginig, pawis na pawis kahit napakalamig ng aircon sa sala. Ngunit hindi siya tiningnan ni Don Robert. Sa halip, humarap ang matanda kay Liza na kanina pa pilit na itinatago ang kanyang nanginginig ng mga kamay. "Liza, ikaw ang nag-asikaso ng mga legal papers para sa merger, di ba?" Tanong ni Don Robert sa isang napakalamig na tono. "Sabi mo, malinis ang record ni Adrian. Sabi mo wala siyang ibang asawa. At ang perang ininvest niya sa kumpanya ko, sabi mo galing yon sa pamilya niyo sa Bulacan." "Don Robert, kasi..." Hindi makapagsalita si Liza. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay biglang gumuho. "Lumabas kayo," sabi ni Don Robert. Mahina lang ang boses niya, pero puno ng otoridad. "Lumabas kayo sa bahay ko bago ko tawagan ng pulis na yun din. At Adrian, wag na wag kang magpapakita sa kumpanya bukas. Ang lahat ng documents sa pinirmahan natin, ipapabura ko sa legal department. Wala kang makukuha kahit 1 sentimo." "Pero Don Robert, ang merger..." "Lumabas kayo!" sigaw ng matanda. Nakita ko kung paano kinaladkad ni Adrian si Liza palabas ng mansyon. Sa huling sandali, lumingon si Adrian sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Puno na ito ng purong put. Isang tingin na nagsasabing hindi pa ito tapos. Nang mawala na sila, napaupo ako sa sofa. Ramdam ko ang biglang pagbaba ng adrenaline sa katawan ko. Nanlambot ang aking mga tuhod. "Salamat, Vanessa," bulong ko. "Wala yon, Elena," sagot ni Vanessa habang inaalalayan ako. "Pero kailangan mo mag-ingat. Kilala ko si Adrian. Kapag ganitong wala na siyang mawawala, nagiging mas mapanganib siya. Hindi siya papayag na matapos ang inauguration sa susunod na linggo nang hindi ka nagbabayad." "Alam ko," sabi ko habang iniisip ang nanay ko sa ospital. Pero hindi na ako ang dating Elena na madaling takutin. Umalis kami ni Ate Dante sa mansyon at bumalik sa ospital. Sa biyahe, nanatili akong tahimik, nakatingin sa mga ilaw ng Maynila. 7 taon akong nangarap na makita ang mga ilaw na ito kasama si Adrian. Ngayon, nakikita ko ang mga ito habang hinahanda ko ang kanyang libingan. Ang libingan ng kanyang karera at danggal. Pagdating sa ospital,
Dumiretso ako sa ICU. Ang amoy ng ospital na dati ay nagbibigay sa akin ng pagod, ngayon ay nagbibigay sa akin ng lakas. Pumasok ako sa kwarto ni Nanay Ising. Nay! Bulong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Napaalis ko na sila sa buhay ni Vanessa. Malapit na nating mabawi ang bahay natin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ko ang mahinang pagpiga ng kamay ni Nanay sa kamay ko. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin. Pero nang makita niya ako, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anak? Mahina niyang tawag. Nay, gising kayo! Hindi ko mapigil ang mapaiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng pasasalamat. Dito lang ako, Nay. Hindi na ako aalis. Hindi na tayo sasaktan ng kahit sino. Ang makitang lumalaban ang nanay ko ay sapat na para ituloy ko ang huling yugto ng aking plano. Lumabas ako ng kwarto para tawagan si Ate Dante pero nakita ko siya sa hallway, kausap ang security ng ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Elena, kailangan nating lumipat ng ospital, sabi ni Ate Dante. Bakit? Kakagising lang ni nanay. May nakitang mga lalaking umaaligid sa labas ng ospital. At may nagtangkang magtanong sa records department kung anong room number ni Nanay Ising gamit ang pangalan ni Adrian bilang relative. Paliwanag ni Dante. Hindi pa tapos si Adrian. Sinusubuan niyang hanapin ang kahinaan mo para bawiin ang cellphone at ang mga ebidensya. Naramdaman ko ang kaba, pero agad ko itong nilunok. Tiningnan ko ang cellphone ni Adrian na nasa bag ko. Narito ang lahat ng files ng corporate merger funds, ang mga illegal na transfer na ginawa nila ni Liza. Hindi niya makukuha ito, ati, sabi ko ng may determinasyon. Kung gusto niya ng gyera, ibibigay ko sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, ako ang pipili ng lugar kung saan siya babagsak. Tinawagan ko si Vanessa. Vanessa, kailangan ko ng pabor. Alam kong itinigil na ni Don Robert ang merger, pero gusto kong ituloy niyo ang inauguration party sa susunod na linggo. Huwag niyo munang i-announce na cancel ang merger. Ano? Bakit, Elena? Gusto mo bang bigyan pa siya ng pagkakataong mag-celebrate? Takang tanong ni Vanessa. Hindi. Ngumiti ako ng mapait habang nakatingin sa refleksyon ko sa salamin ng ospital. Gusto kong umakyat siya sa pinakamataas na baeta ng kanyang pangarap. Para kapag itinulak ko siya, mas masakit ang pagbagsak niya. Gusto kong sa harap ng lahat ng media, ng mga investors at ng buong bansa, dun siya hihimatayin sa kahihiyan. At ang mga lalaking naghahanap sa inyo? Hayaan mo sila, sabi ko. Ate Dante, ilipat natin si nanay sa isang private wing na may tight security. At ikaw, Vanessa, sabihan mo si Adrian na nakausap mo ang tatay mo at napatawad siya basta itutuloy ang inauguration. Painin natin ang ahas, Vanessa. Hayaan nating isipin niyang nanalo na naman siya. Iyon ang plano. Isang linggo ng pagpapanggap, isang linggo ng pagiging mabait at takot. Hahayaan ko si Adrian na mag-post sa social media, magsuot ng mamahaling tuxedo at uminom ng champagne. Dahil sa gabi ng inauguration, ang tanging iinumin niya ay ang sarili niyang luha. Habang naglalakad ako palayo sa ICU, nakita ko ang isang itim na sasakyan sa parking lot na mabilis na humarurot palayo nang makita ako. Alam ko si Adrian yon, o isa sa mga tauhan niya. Numiti ako. Sige, Adrian, hanapin mo ako, bantayan mo ako. Pero sa gabi ng party, sisiguraduhin kong ang tanging makikita mo ay ang rehas na naghihintay sa'yo at kay Liza. Sa loob ng isang linggo, namuhay ako sa anino. Nilipat namin si Nanay Ising sa isang maliit ngunit napaka-secure na private clinic sa labas ng Bulacan. Walang nakakaalam kung nasaan kami maliban kay Ate Dante at Vanessa. Para sa mundo, at lalo na para kay Adrian, si Elena Marquez ay nagtatago. Isang sugatang asawa na takot at nawala na ng pag-asa. Gabi, bago ang inauguration party. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni nanay. Hawak-hawak ko ang kanyang kamay habang pinapanood ang bawat paghingaan niya. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay tila isang orasan na nagbibigay diin sa papalapit na wakas ng lahat ng ito. Nay, bulong ko. Ito na ang huling gabi na magtatago tayo.
Bukas kukunin ko na ang lahat ng kinuha nila sa atin. Dahan-dahang iminulat ni nanay ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, mas maliwanag na ang kanyang paningin. Inabot niya ang isang maliit na plastic bag na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Isang binalot na tela, luma at kupas na ang kulay. Elena, ito, wag mong kakalimutan, mahinang sabi ni nanay. Binuksan ko ang tela. Doon, nakita ko ang isang tumpok na mga papel, mga luma at kupas na remittance slips mula sa bangko. Ang mga orihinal na resibo ng bawat sentimo ipinadala ko mula Amerika sa loob ng 7 taon. Akala ko ay itinapon na ni Liza ang lahat ng ito nang pasukin nila ang bahay namin, pero itinago pala ito ni nanay sa loob ng punda ng kanyang unan. Itinago ko yan. Para sa iyo. Pagpapatuloy ni nanay, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam ko, darating ang araw na lolokohin ka nila. Nakita ko ang mga mata ni Liza noon. Puno ng ingit. Yan ang ebidensya ng pawis mo, anak. Huwag mong hahayaang nakawin nila ang buhay mo. Niyakap ko ang mga papel na yon sa aking dibdib. Ito ang huling piraso ng puzzle. Kung ang cellphone ni Adrian ay naglalaman ng kanyang mga krimen, ang mga papel na ito ang nagpapatunay ng aking sakripisyo. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang tawag mula kay Adrian. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Pinindot ko ang record button sa phone ni Ate. Dante na nasa tabi ko. Elena, nasaan ka? Sigaw ni Adrian. Halatang uminom siya. Ang boses niya ay malat at puno ng kayabangan. Bukas na ang party ko. Bukas, magiging hari na ako ng industriya. At ikaw, nasaan ka? Nagtatago sa isang lungga kasamang naghihingalo mong nanay? Adrian, tama na. Sabi ko sa isang boses na pilit na pinatunog na takot at pagod. Nasa akin na ang mga gamot ni nanay. Ayoko na ng gulo. Pakikiusapan ko si Vanessa na ibalik ang cellphone mo basta't hayaan mo na kaming mamuhay ng tahimik sa Bulacan. Ibigay mo na lang sa amin ang bahay at hinding-hindi na kami mapapakita sa'yo. Tumawa si Adrian, isang tawang nakakapanindig balahibo. Ngayon ay nagmamakaawa ka? Ngayong nakuha ko na ang tiwala ni Don Robert ulit? Sinabi ko sa kanya na ikaw ang nagnakaw ng phone ko at nag-edit ng mga messages para siraan ako. At naniwala siya, Elena. Naniwala siya dahil sino ba ang papaniwalaan niya? Ang isang CEO o ang isang desperadang nurse? So, itutuloy mo pa rin ang inauguration? Tanong ko, lalong pinahina ang boses ko. Siyempre, lahat ng media ay nandoon, lahat ng politiko. At sa harap nila, ia-announce ang pinal na merger. Pagkatapos nyon, wala ka nang magagawa. Magtago ka na, Elena. Dahil pagkatapos ng party, ang mga pulis naman ang maghahanap sa'yo para sa robbery at defamation. Magsisi ka, Adrian, bulong ko. Ako? Magsisisi? Ang mga nanalo ay hindi nagsisisi, Elena. Ang mga talunan lang ang umiiyak. Goodbye, ex-wife. Enjoy your poverty. Pinatay niya ang tawag. Tumingin ako kay Ate Dante na nakatayo sa pinto. Nakita ko ang matamis niya ni Iti. Nakuha mo ba, Ate? Tanong ko. Lahat, Elena. Inamin niya sa recording na ito ang plano niya. At inamin niyang alam niyang hawak mo ang ebidensya. Ito na ang huling pako sa kabaong niya. Vanessa? Tawag ko naman sa kabilang phone. Handa na ang lahat sa hotel, Elena, sagot ni Vanessa. Ang technician ng video presentation ay pinsan ko. Siya ang hahawak ng control room. Kapag binigay mo ang signal, hindi ang corporate video ni Adrian ang lalabas sa screen. Salamat, Vanessa. Magkita tayo bukas sa libing ni Adrian. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Wala na ang Elena na basang-basa sa ulan. Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng handang lumaban para sa kanyang danggal. 7 taon akong nag-alaga ng mga pasyenteng malapit ng mamatay. Alam ko ang hitsura ng huling sandali. At bukas, panunuorin ko ang bawat segundo ng pagbagsak ni Adrian at Liza. Matulog na po kayo, Nay, sabi ko kay Nanay Ising habang kinukumutan siya. Bukas, paggising nyo, tayo na ang may-ari ng bahay natin muli. Sa labas, ang langit ay madilim, nagbabadya ng isang malakas na bagyo.
Isang perpektong gabi para sa isang paghuhukom. Ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay umaapaw sa ningning. Crystal chandeliers, mga mamahaling bulaklak, at ang bango ng tagumpay na tila nakakahilo. Narito ang lahat, mga bilyonaryo, mga sikat na mamamahayag, at ang mga taong ang tanging halaga ay ang kanilang pangalan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Adrian Villanueva. Sa kanyang itim na taksido na gawa ng sikat na designer, mukha siyang isang hari. Sa tabi niya, si Liza ay nakasuot ng gown na kulay ginto, punong-puno ng alahas at may niting tila nanalo sa loterya. Ladies and gentlemen, panimula ni Adrian. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong ballroom. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa merger ng Villanueva at Sandoval Group. Ito ay tungkol sa pangarap, integridad at ang bunga ng paghihirap. Sabi nila, sa likod ng bawat matagumpay na lalaki may isang inspirasyon. At ang inspirasyong iyon ay ang tiwalang ibinigay sa akin ni Don Robert. Nagpalakpakan ng mga tao. Nakita ko si Vanessa sa gilid, nakasuot ng puting dress, nakatingin kay Adrian nang may matinding suklam na nakatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Sumunya siya sa akin sa pamamagitan ng isang maliit na pagtango. Ngayon, pagpapatuloy ni Adrian, panoorin natin ang maikling video presentation tungkol sa journey ng aming kumpanya at ang hinaharap ng ating partnership. Namamatay ang mga ilaw. Ang malaking LED screen sa likuran ni Adrian ay nag-umpisang umilaw. Inaasahan ng lahat ang mga graphs ng kita, ang mga larawan ng mga bagong proyekto at ang mukha ni Adrian bilang CEO. Pero hindi yon ang lumabas. Ang unang imahe sa screen ay hindi ang logo ng kumpanya. Yon ay isang luma at malabong litrato. Ang litrato namin ni Adrian nung kasal namin sa Bulacan, 7 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Bahagyang lumingon si Adrian sa screen, ang kanyang no ay kumunot. Technician, wrong file. Bulong niya sa mic, pero hindi tumigil ang video. Sumunod na lumabas ang mga scanned copies ng aking mga remittance slips. 1 milyong piso, 5 milyong piso, ang bawat sentimong ipinadala ko mula Amerika. Kasunod dito ang isang audio recording, ang boses ni Adrian mula kagabi. Ang mga nanalo ay hindi nagsisisi, Elena. Ang mga talunan lang ang umiiyak. Goodbye, ex-wife. Enjoy your poverty. Naging paralisado ang buong ballroom. Ang boses ni Adrian ay narinig ng lahat, mula sa pinakamataas na investor hanggang sa mga reporter na nagsimula na mag-livestream. Ano ito? Patayin niyo yan! Sigaw ni Liza. Nagumpisa na siyang magpanik. Sabotahe ito! Don Robert, hindi ito totoo! Ngunit ang huli lumabas sa screen, ang tuluyang bumasag sa kanila. Iyon ay ang video ni Liza, na nasa loob ng isang bangko, tinatanggap ang gintong huwintas ni Nanay Ising mula sa manager, habang sa background ay naririnig ang boses niya. Sabihin mo kay Elena na nawala ng courier. Hindi naman siya magtatanong, masyadong matalino yan sa trabaho pero tanga sa pamilya. Bumukas ang mga ilaw. Sa dulo ng habang carpet, naglakad ako papasok. Hindi ako nakasuot ng gown. Suot ko ang aking nurse uniform, ang unipormeng naging saksi sa bawat patak ng pawis ko sa Amerika. Sa tabi ko ay si Ate Dante at 4 na lalaki na kasuot ng barong at may hawak na mga warrant. Adrian Villanueva, Liza Villanueva Santos. Ang boses ko ay kalmado pero tumatagos hanggang buto. Elena, anong kabaliwan ito? Sigaw ni Adrian. Pilit pa ring nagmamatigas habang ang mga reporter ay nakapaligid na sa kanya. Ang kabaliwan ay ang maniwala ka na ang 7 taon ng sakripisyo ay pwedeng burahin ng isang pirasong peking papel. Sabi ko habang tumitigil sa harap ng entablado. Don Robert, narito po ang mga orihinal na resibo ng perang ginamit ni Adrian para sa inyong merger. Perang inakaw sa isang nurse. Perang dapat ay para sa buhay ng nanay ko. Lumapit si Don Robert kay Adrian at binigyan siya ng isang malakas na sampal na yumanig sa buong ballroom. You thief! Ginamit mo ang pangalan ng pamilya ko para itago ang dumi mo. Don Robert, pakinggan niyo po kami. Pagmamakaawa ni Liza, lumuhod na siya sa sahig. Ito po ang warrant of arrest para sa kasong estafa through falsification of public documents, identity theft at robbery. Sabi ng opisyal ng NBI na kasama ko.
Adrian, Liza, kailangan nyo kaming samahan. Naniga si Adrian. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng yabang, ayon ay basa na ng luha ng kahihiyan. Tumingin siya sa akin, may halong galit at pagsisisi. Elena, please, pag-usapan natin ito, tapos na tayo mag-usap, Adrian. Sagot ko. Nung tinawag mo akong katulong sa harap ng mga taong ito, tinapos mo na ang lahat. Ngayon, hayaan mong ang batas ang tumawag sa'yo kung ano ka talaga, isang kriminal. Habang pinupusasan sila sa harap ng lahat ng camera, nakita ko si Vanessa na lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Salamat, Elena. Malaya na tayo. Pinanood ng buong bansa ang pagkaladkad kay Adrian at Liza palabas ng hotel. Ang kanilang inauguration ay naging isang public execution ng kanilang danggal. Sa bawat hakbang nila palayo, naramdaman ko ang unti-unting paggaan ng aking dibdib. 7 taon akong nagpakapagod sa dilim. Ngayon, sa ilalim ng pinakamatingkad na ilaw, nabawi ko na ang lahat. Ati Dante, kailangan ko nang bumalik sa ospital, sabi ko. Bakit, Elena? Hindi mo ba gustong i-celebrate ang panalo mo? Ang tunay na selebrasyon ay wala rito, bumiti ako. Ang tunay na selebrasyon ay nasa Bulacan. Sa oras na pumasok kami ni nanay sa bahay namin, wala na nakapaskil na foreclosed. Naglakad ako palabas ng ballroom ng nakataas ang no. Ang nurse na itinapon nila sa ulan ay nagbalik. Hindi para maghiganti ng walang saysay, kundi para itama ang mali at bawiin ang bukas. Sa loob ng sumunod na 48 oras, ang mukha ni Adrian at Liza Villanueva ay hindi nawala sa mga balita. Mula sa telebisyon hanggang sa social media, ang inauguration scandal ang naging pambansang usapan. Ang titulong The New Face of Innovative Business ay napalitan ng The Face of Corporate Fraud. Habang nakaupo ako sa tapat ni Ati Dante sa loob ng kanyang opisina, ipinakita niya sa akin ang mga diaryo. Hindi lang ang NBI ang humahabol sa kanila ngayon, Elena, sabi ni Ati Dante habang naglalapag ng mga dokumento. Dahil sa ebidensya mula sa cellphone ni Adrian, nag-file na rin ng hiwalay na kaso ang kumpanya ni Don Robert. Sinisigurado nila na walang butas na makakalusot ang dalawa. At tungkol naman sa bahay niyo, iniabot niya sa akin ang isang asul na folder. Dahil napatunayan nating forged o peke ang mga pirma sa mortgage documents, pinawalang bisa ng korte ang foreclosure ng bangko. Narito na ang Certificate of Title, Elena. Malinis na ang pangalan ng bahay niyo sa Bulacan. Inyo na itong muli. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinahawakan ang titulo. Hinaplos ko ang pangalan namin ni Nanay Ising na nakasulat doon. Ito ang bawat puyat ko, bawat pagtitiis ko sa lamig ng Amerika, at bawat patak ng swerong isinaksak ko sa mga pasyente ko. Hawak ko na muli ang aking tahanan. Salamat, Dante. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran, sabi ko. Wala yun, Elena. Ang makita ang isang tapat na tao na nakakakuha ng huste, siya ay sapat na bayad na para sa akin. Numumiti siya. Pero bago ang lahat, may humihiling na makita ka. Pumunta ako sa kulungan kung saan pansamantalang nakadetin si Adrian at Liza. Gusto ni Ati Dante na wag na akong pumunta pero kailangan ko ito. Kailangan ko ang huling pagtatapos para sa 7 taon ng aking buhay. Pagpasok ko sa visitation room, nakita ko sila. Wala na ang mamahaling tuxedo ni Adrian. Nakasuot na siya ng kulay kahel na t-shirt ng preso. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay lubog na tila hindi nakatulog ng maraming gabi. Si Liza naman ay nakaupo sa sulok. Wala na ang kanyang mga alahas, at ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Elena! Sigaw ni Adrian na makita ako. Tumakbo siya sa tapat ng rehas. Elena, pakiusap, bawiin mo ang mga ebidensya. Sabihin mo sa kanila na nagkamali ka lang. Magmakaawa ka kay Don Robert para sa akin. Gagawin ko ang lahat, Elena. Babalik ako sa'yo, magpapakasal tayo ulit kahit ano. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Walang galit, walang lungkot. Tanging matinding awa na lang ang nararamdaman ko para sa lalaking minahal ko noon. Babalik ka sa akin? Mahina akong tanong. Babalik ka sa katulong na ninakawan mo? Adrian, hindi mo ba naintindihan? Ang pinakasalan mo noon ay ang pag-asa ko. Pero ang pinatay mo kagabi ay ang huling pagkakataon mong maging tao. Elena, kapatid kita! Sigaw ni Liza mula sa likuran.
Paano mo nagagawa ito sa pamilya mo? Isang dugo lang tayo. Hinarap ko si Liza. Hindi, Liza. Nung ninakaw mo ang kwintas ng nanay ko habang siya ay nag-aagaw buhay, pinutol mo na ang anumang ugnayan natin. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi nagpaplano ng pagbagsak ng sarili nilang dugo. Ang tanging pamilya ko ngayon ay ang nanay ko, na muntik mo ng patayan dahil sa kasakiman mo. Mabubulok kami rito! Gulugulong sabi ni Adrian. Pilit na hinahawakan ng rehas. Wala kaming pambayad sa abogado. Kinuha na ng bangko ang lahat na accounts namin. Yan ang tinatawag na karma, Adrian, sabi ko habang tumatalikod. Ang perang kinuha nyo sa akin ay hindi naging pag-aari nyo kailanman. Pinahiram lang sa inyo ng tadhana para ipakita kung gaano kayo kadumi. At ngayon, sisingilin na kayo ng bawat sentimong inubos nyo. Elena! Bubu kaming iwan dito! Elena! Ang mga sigaw nila ay naging anino na lamang habang naglalakad ako palabas ng presinto. Sa labas, sumalubong sa akin ang sikat ng araw. Hindi na ulan ang sumalubong sa akin, kundi ang pag-asa. Kinabukasan sinundo ko si Nanay Ising sa ospital. Sa tulong ni Vanessa, na nagbigay ng isang sasakyan at driver, dinala ko si Nanay pabalik sa Bulacan. Habang papalapit ang sasakyan sa aming barangay, nakita ko ang mga kapitbahay na nag-aabang sa kalsada. Nang makita nila ang sasakyan, nagsimula silang magpalakpakan. Si Aling Marta ay tumatakbo habang may dalang bulaklak. Bumaba ako ng sasakyan at inalalayan si Nanay. Tumayo kami sa harap ng aming gate. Wala na ang dilaw na tape. Wala na ang malaking karatulan ng foreclosed. Lumapit ako sa pinto at kinuha ang susi mula sa aking bulsa. Isinaksak ko ito sa butas, pinihit, at narinig ang tunog ng pagbukas. Ang tunog ng tunay na pag-uwi. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng alikabok at mga lumang alaala ay sumalubong sa amin. Pero sa gitna ng sala, ang tumba-tumba ni Nanay ay naroon pa rin. Tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. "Nay, nandito na tayo," sabi ko habang inuupo siya. Tumingin si Nanay sa paligid. Hinaplos niya ang mga pader ng aming bahay. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Pero ang kanyang mga mata ay payapa na. "Salamat, anak," bulong niya. Niyakap ko si Nanay ng mahigpit. Sa sandaling yon, alam kong tapos na ang laban. Ang nurse na niloko at itinapon ay nakatayo na muli sa sarili niyang lupa. Ang bawat sakripisyo ko sa Amerika ay hindi nawala ng saysay. Hindi man ako naging asawa ng isang CEO, naging anak naman ako na nakapagligtas sa aking ina at nakapaghiganti sa pamamagitan ng katotohanan. At para sa akin, yon ang tunay na tagumpay. Sa labas, ang hangin sa Bulacan ay malamig at sariwa. Ang mga puno ng mangga ay nagsisimula ng mamulaklak muli. Isang bagong simula ang naghihintay. 6 na buwan na ang lumipas mula nang tumigil ang bagyo sa buhay ko. Ngayon, ang sikat ng araw sa aming barangay sa Bulacan ay tila may dalang bagong pag-asa araw-araw. Ang aming bahay ay hindi na lamang isang gusaling gawa sa semento at kahoy. Ito ay naging simbolo ng aking muling pagbangon. Wala na ang mga karatulan ng bangko. Sa halip, sa harap ng aming bakod, may nakasabit na ngayong isang maliit, ngunit malinis na signage. Kanlungan ni Elena, Center for OFW Families and Legal Support. Sa tulong ng bahagi ng binalik na pera mula sa mga assets ni Adrian at sa suporta ni Vanessa, naisipan kong itayo ang center na ito. Ayak kung may iba pang nurse o asawa ng OFW ang dumanas ng ginawa sa akin. Dito, nagbibigay kami ng libreng payo tungkol sa financial literacy at legal rights para hindi sila basta-basta maloko ng sarili nilang pamilya. "Elena, may bisita ka sa labas," tawag ni Aling Marta, na ngayon ay masaya nang nagtatrabaho bilang assistant ko sa center. Inayos ko ang aking salamin at tumayo mula sa aking mesa. Inakala ko na isa na namang kliyente ang naghihintay, pero paglabas ko sa veranda, isang pamilyar na boses ang narinig ko. "Mukhang abala-abala ang pinakamatapang na nurse na nakilala ko, ah." Napangiti ako. Si Dr. Aris, ang doktor na nakasama ko sa maraming night shift sa Quezon City nung nagsisimula pa lang ako,
at siya ring tumulong sa pag-aalaga kay Nanay Ising nung nilipat namin siya ng ospital. Si Aris ay isang biyudo, isang lalaking tahimik pero puno ng respeto sa kanyang mga kasamahan. Aris, anong ginagawa mo rito sa Bulacan? Tanong ko habang inaanyayahan siyang maupo. Inabot niya sa akin ang isang supot ng sariwang prutas at isang maliit na bouquet ng mga bulaklak na pinitas lang sa daan. Galing ako sa isang medical mission sa kabilang bayan. Naisipan kong dumaan para kumustahin ka at si Nanay Ising. Mabuti na ang lagay ni Nanay. Nakakalakad na siya sa garden at nakikipagtsismisa na kay Aling Marta. Natawa ako. Isang tawang magaan, walang halong pait. Tinitigan ako ni Aris. Iba na ang aura mo, Elena. Wala na ang pagod sa mga mata mo. Mukhang nahanap mo na ang kapayapa ang hinahanap mo. Nahanap ko na, Aris, at nahanap ko rin ang sarili ko. Sagot ko ng may katapatan. Dati, akala ko ang halaga ko ay nakadepende sa kung gaano kalaki ang naipapadala kong pera o kung gaano ako kagamit-gamit para sa iba. Ngayon alam ko na, ang tunay na halaga ko ay ang pagtayo sa sarili kong mga paa. Nakaka-inspire ka, sabi ni Aris. Ang kanyang boses ay naging seryoso pero malambot. Elena, alam kong hindi pa tayo masyadong matagal na nagkakausap ng labas sa trabaho. Pero kung papayag ka, gusto sana kitang imbitahan sa pesta sa bayan namin sa susunod na linggo. Wala itong pressure. Gusto lang kitang makitang numingiti sa labas ng opisina mo. Napatitig ako sa kanya. Sa 7 taon ko kay Adrian, ang bawat imbitasyon ay laging may kapalit na hiling o pabor. Pero sa mga mata ni Aris, wala ako nakitang hinihingi. Tanging respeto at pagkakaibigan lang. Sige Aris, gusto ko yan, sagot ko. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa amin. Isang katahimikang hindi nakakailang, kundi nakakapanatag. Bago matapos ang hapon, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa Cebu. Galing yon kay Vanessa. Elena, kumusta na kayo ni Nanay Ising? Dito sa Cebu, napakatahimik ng buhay namin ng baby ko. Pinangalanan ko siyang Gabriel, ang anghel ng balita. Salamat sa iyo, lumalaki siya na, malaya sa anino ni Adrian. Balita ko, nasentensyahan na ang magkapatid ng 10 taon na pagkakakulong. Deserve nila yon. Mag-ingat kayo lagi. Malapit na akong bumisita dyan. Itinupi ko ang sulat at inilagay sa aking dibdib. Napatingin ako sa malayo sa papalubog na araw. Naalala ko si Adrian at Liza. Minsan silang naging bahagi ng buhay ko na inakala kong bubuo sa akin. Pero sila pala ang sisira sa akin. Nulit kong hindi dahil sa kanila, hindi ko matatagpuan ang lakas na meron ako ngayon. Ang pagnanakaw nila sa aking nakaraan ang nagbigay sa akin ng susi para hawakan ang aking hinaharap. Pumasok ako sa loob ng bahay at nakita ko si Nanay Ising na masayang nagdidilig ng mga halaman sa garden. Lumingon siya sa akin at kumaway. Elena, halika rito. Tingnan mo ang mga rosas. Namumukadkad na. Tawag ni Nanay. Naglakad ako patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay matatag. Wala na ang kaba. Wala na ang galit. Ang nurse na minsan ay itinapon sa ulan ay wala na. Ang nakatayo rito ngayon ay si Elena Marquez. Isang anak, isang survivor, at isang babaeng sa wakas ay natutong mahalin ang sarili bago ang iba. Ang 7 taon ng dilim ay natapos na. At sa bawat bagong umaga, alam kong wala nang makakakuha ng liwanag na ako mismo ang nagningning. Lumipas ang 3 taon. Ang hapon sa Bulacan ay laging may dalang amoy ng sariwang damo at hinog na mangga. Nakaupo ako sa balkona ng aming bahay. Hawak ang isang tasa ng kape habang pinapanood ang mga ibon na nagliliparan sa langit. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Hindi na ito ang mga kamay na nanginginig sa takot at pagod sa ilalim ng ulan sa Makati. Ang mga kamay na ito ay naging saksi sa pagtatayo ng isang pangarap na hindi nakadepende sa ibang tao. Ang mga kalyo sa aking palad ay hindi naman sanang hirap, kundi mga medalya ng aking tagumpay. Mula rito sa itaas, natatanaw ko ang kanlungan ni Elena. Ngayon ay hindi na lamang ito isang maliit na opisina, naging isang komunidad na ito. Nakita ko ang isang grupo ng mga kababaihan na nagtatawanan habang lumalabas sa center. Mga asawa ng OFW,
mga yutay-yutay na biktima ng panloloko na ngayon ay marunong nang humawak ng sarili nilang pera at karapatan. Elena, handa ang hapunan! Tawag ni Aris mula sa loob. Dahan-dahan siyang lumabas at tumabi sa akin. Hindi na siya ang doktor na nakikita ko lang sa ospital. Siya na ang kasama ko sa bawat paglubog at pagsikat ng araw. Ang pagmamahal namin ay hindi katulad ng sa amin ni Adrian. Walang fireworks, walang mabulaklak na pangako, at higit sa lahat, walang pananakit. Ito ay isang pag-ibig na payapa, tapat at puno ng respeto. Nabalitaan mo ba? Tanong ni Aris ng mahinhin. Tinanggihan ang huling petisyon para sa parol ni Adrian at Liza. Mananatili sila sa loob para tapusin ang kanilang sentensya. Huminga ako ng malalim. Ang pangalang Adrian ay hindi na nagdudulot ng kirot sa puso ko. Para na lamang itong isang pahina sa isang lumang libro na matagal ko nang natapos basahin. Salamat sa balita, Aris. Pero sa totoo lang, hindi na mahalaga kung nasaan sila. Sagot ko habang nakasandal sa kanyang balikat. Ang mahalaga ay kung nasaan tayo ngayon. Pumasok kami sa loob at nakita ko si Nanay Ising na masaya nagtuturo sa aming munting pamangkin kung paano magdasal. Ang bahay na ito na minsan ay naging simbolo ng aming pagkatalo ay muli na naging tahanan ng aming mga tawa. Kung mayroon man akong natutunan sa 7 taon ng aking sakripisyo, yun ay ang katotohanang ang hiya o kahihiyan ay hindi nanggagaling sa pagiging mahirap o sa pagiging biktima. Ang tunay na kahihiyan ay ang mawala ng tiwala sa sariling kakayahan na bumangon. Sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, isa lang ang masasabi ko. Huwag niyong hayaang ubusin ng ibang tao ang liwanag niyo sa ngalan ng utang, na loob o maling akala ng pag-ibig. Ang inyong danggal ay hindi pag-aari ng inyong mga asawa, ng inyong mga anak o ng inyong pamilya. Ang inyong danggal ay inyo lamang. Ako si Elena Marquez. Minsan akong naging nurse na walang natira, kundi ang kanyang uniforme at luha. Pero ngayon, ako ay isang babaeng may sariling tahanan, may tunay na pamilya, at may pusong punong-puno ng kapayapaan. Ang ulan ay tumitigil din. At pagkatapos ng bawat bagyo, ang lupa ay mas nagiging mataba para sa isang bagong pananim. Numiti ako sa huling pagkakataon sa harap ng salamin. Handa na ako sa bukas. Dahil sa wakas, ang buhay ko ay akin na muli.